Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga ang ating pakaabangan mamaya sa Abot Kamay na Pangarap. Matatagpuan na nga nila ni Lynette at Carlos itong katawan ni Irene na nakalamay na nga dito sa burol kung saan ay pinuntahan ito nila Annalyn at dito ni Diyosa at Susan. At dito nila makumpirma na ang kanilang pinaglalamayan ay walang iba kundi itong si Irene. Agad naman natawagan ni Lynette ni Annalyn itong kanyang ina upang ipaalam na natagpuan na nga nila itong si Irene dahil nawawala na nga ito at ilang araw nang hindi nagpaparamdam. At magugulat naman itong si Carlos sa kanyang malaman at hindi niya sukat akalain nakakainin siya ng kanyang konsensya kapag nakita niya ang babaeng kanyang pinahirapan. Sa kabilang banda, habang umalis itong si Lynette upang kukuha nga ng maiinom dito sa kaibigan ni Irene na si Joyce, dito naman na kinausap ng masinsinan ni Carlos itong si Joyce at hinawakan niya ito at pilit na pinapaalis dahil ayaw niya na mangingialam pa ito. Baka mahuli itong si Carlos na may alam siya sa ginawa niya dito kay Irene. At nagulat naman itong si Lynette nang madatnan niya na hawak ni Carlos ang braso dito ni Joyce at pinagsabihan niya ito na pinapaalis. May dapat ba daw siyang ikatakot o baka may malaman itong si Lynette tungkol dito kay Irene. At hindi naman agad makaimik itong si Carlos nang tanungin nga siya dito ni Lynette. At maya-maya nga ay dito rin na dumating itong si Harry at dito na sinabi niya kay Carlos na hindi nga niya mahagilap itong si Irene dahil may photoshoot na silang gagawin. At dito sinabi ni Lynette kay Harry na natagpuan na nga ni Annalyn subalit ay sa kasamang palad ay wala na nga raw ito. At agad naman nalungkot itong si Harry at sumama na rin dito kina Carlos at Lynette upang puntahan yung lugar kung saan ay naroon nga itong sinatyang Susan at Diyosa at Annalyn. At nang makita nga nila itong si Irene, dito naman nagtataka ang mga ito na kung sino daw ang taong gumawa dito kay Irene na hindi niya sukat akalain na ganun nga ang kalalabasan ni Irene. At dito naman na hindi matanggap-tanggap ng kaibigan ni Irene na si Joyce na ganun ang nangyari sa kanyang kaibigan. Na mabait naman daw ito at wala naman daw itong kaaway o kakilala dito sa Pinas dahil lumaki nga ito sa US. At wala din itong magulang na narito sa Pinas at agad nang ipaalam dahil ang pamilya nito ay naroon nga sa US. At dito naman magdududa at magsagawa ng investigasyon ng mga kapulisan kung sino nga ba ang may punot dulo sa krimen na ito dahil basta na lamang daw itinapon itong si Irene doon sa ilog ng Creek. At makukumpirma nga siguro dito ni Harry itong carpet na nakita nito na isinakay nga ni Carlos sa kanyang sasakyan ng gabing iyon. At dito nga na pinapaalis ni Doc Carlos itong si Harry at wag nang siyang samahan nang ito ay bumili nga ng pagkain para dito kina Annalyn at Lynette dahil yun pala ay may itatapon siyang katawan at ito na nga yung si Irene. Samantala, hindi naman matuloy itong investigasyon na gagawin ni Justin dahil natagpuan na nga nila ni Annalyn itong si Irene. At ang uunahin ni Justin ngayon na imbestigahan na kung bakit nasawi itong si Irene na ang pagkakaalam nito ay nagiging ex-girlfriend nga daw itong si Irene kay Carlos. Subalit wala silang kaalam-alam na mas malala pa sa pagiging girlfriend ito dahil asawa din ito ni Carlos doon sa US. Kaya malalaman na nga ba ngayong araw ang mga sikretong itinago ni Carlos sa kanila, lalo pat narito ang kaibigan ni Irene. Yan ang ating pakatutukan at abangan mamaya sa Abot Kamay na Pangarap Story.